Our beloved Boss Mike Cervera. Umalma si Senator Raffy Tulfo sa umano'y favoritism ng chairman ng Senate Blue Ribbon Committee sa ibang senador na nabigyan ng mas mahabang pagkakataon para makapagtanong. Mr. Chair, Mr. Chair, excuse me. Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed 2 questions by you. And yet, mga kasamahan ko rito, bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na 1 to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka sa... No, kasi nung last time, sabi mo sa akin, 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Himutok ni Tulfo, 2 minuto lang ibinigay sa kanya ni Senator Rodante Marcoleta. Pero ang sumunod umano sa kanya ay nabigyan ng mas mahabang panahon. The last time I was here, I was allowed only 2 questions by you, and yet mga kasamahan ko rito bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na 1 to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair, diin ni Tulfo sa hearing nitong Lunes, September 1. Dapat maging fair ka, Mr. Chair, pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes, 2 minutes talaga. You have to stick with it. Giit pa niya. Depensa naman ni Marcoleta, nang magsimula ang hearing ay 2 minuto lang ibinigay niya dahil sa limitadong oras. Pero matapos siya maimpormahan na maaaring tumagal hanggang 2:50 ng hapon ng hearing, ginawa na niyang 5 minuto ang pagtatanong ng mga senador. Inawat naman ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada si Tulfo kaya naputol na ang pagtatalo ng 2. Posibleng maharap sa 42 counts ng kasong plunder si Wawa Builders General Manager Mark Alan Arevalo, ang contractor ng di umano'y Ghost Flood Control Projects sa bayan ng Kalumpit at Hagonoy sa Bulacan. Ito ang banta at paalala ni Senator Rodante Marcoleta, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, dahil nakakuha ito ng higit sa 5.9 billion pesos na halaga ng flood control project sa lalawigan ng Bulacan. Kaya payo ni Marcoleta kay Arevalo, ikanta na ang mga kasabot nito para makaligtas sila sa maaaring mabigat na kaso at ibalik na ang naibulsang pera mula sa pondo para sa flood control projects. Kung 42 projects, 42 plunder cases ito. Makikipag-deal kami sa inyo na po pwedeng hindi na kayo ipoprosecute criminally. Magturo na lang kayo, pahayag ni Marcoleta kay Arevalo. Kasi sa palagay namin, hindi kayo ang most guilty. Kapag nakapagturo kayo ng mga kasangkot dyan, na sila naman talaga ang talamak sa paggawa nito, anong malay nyo? Imbis na criminal prosecution, wag na yun. Bayaran nyo na lang ang gobyerno pero magtuturo po kayo para meron tayong mapuntahan talaga. Dagdag pa. Haharapin po ninyo 42 plunder cases pero hindi po fair sa inyo. Alam namin na hindi lang kayo ang sangkot dyan. Marami pang kasangkot dyan, sampit pa ni Marcoleta. Ang Wawa Builders ay nakakuha ng 9 billion pesos na halaga ng proyekto sa gobyerno sa buong bansa. Sa Bulacan lamang merong 5.9 billion na halagang proyekto ang nakuha nito sa mga kontrata na karamihan ay flood control projects. Samantala nagbanta naman si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na ipapakontempt si Arevalo matapos na paulit-ulit na i-invoke ang right against self-incrimination, lalo na kapag tinatanong kung mayroon itong ghost flood control projects sa lalawigan ng Bulacan. It's a yes or no question, sir. Wow. You don't even know? You're looking for your lawyers? Wow. I invoke my right of self-incrimination in your honor. Sa ngalan po ni Boss Mike Cervera, ito po si Auntie Mama ng Rizal, also known as Anino TV, na nagsasabing mahalin po natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi, saan man dako ng mundo naroon kayo, at syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.